Magandang araw. Para sa araw na ito, ating pagnilay-nilay ang salita ng Diyos ay hango mula sa John chapter 6 verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, kapansin-pansin, mayroong dalawang utos ang Panginoon. Ang sabi po niya, coming to me, at ang pangalawa, believing in me. Tingnan natin yung unang action word. Ang sabi po, coming to me. Coming to Jesus. Ang ibig sabihin nun ay ito ay isang paanyaya ng ating Panginoon Hesus na lumapit sa Kanya. Ayon din po sa Pahayag 3:20, sabi po ng Panginoon, Behold, I stand at the door and knock. He who hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him and he with me. Ito po ay paanyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ay ang naisin ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya, na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga po napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung susuriin po natin, ito po ay Kanyang inisyatibo. Hindi po tayo unang nagkaroon po ng pagnanasa patungkol sa mga bagay ng Diyos. Bakit po? Sapagkat malinaw po sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po nun, ang ating pong kalikasan ay makasalanan. Ang ating pong kalikasan ay taliwas sa loobin ng ating Panginoon. Hindi po maging natural sa atin na lumapit sa Diyos. Siya po yung nagbibigay ng paanyaya sa atin, siya po ang nagbibigay po ng kaparaanan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Naalala ko po noong unang panahon, ako po ay bago pa lamang po mananampalataya, and that was around in the mid-1990s. Napakatagal na po. Una po ay talagang napakayabang ko po sa aking sarili, lalo na po na dahilan po sa aking pinagtatrabahuan doon sa Congress na meron po ako naging isang pinagkakabalahan at yan po ay pagpapalaki po ng aking katawan. Bodybuilding po. Kaya talagang ibinuhos ko yung aking buong panahon during my spare time upang mag-weights po, magkaroon po ng napakagandang hulma ng aking katawan. Nung lumaki yung aking katawan at tila nga sabi ng aking mga kasama doon sa gym, Mr. Idol ang tawagan nila sa akin, ay nagkaroon na po ako ng napakarami pong mga relasyon na hindi po kanais-nais. Nagkaroon po ako ng iba't ibang mga sexual encounters because of that body, because dahilan po dyan sa pagkakaroon po ng ganong klase ng katawan na kung saan ay nagkaroon po ng malalimang kahungkagan sa aking puso. Hanggang sa dinala ko ng Panginoon sa isang sitwasyon na wala akong magagawa kung hindi lumuhod. Doon po sa aking silid, lumuhod sa aking kama at sinabi ko, kung talagang totoong may Diyos, kung talagang ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay, alisin mo, pawiin mo anumang kahungkagan na sa aking puso. Kapag ito'y nangyari, handang-handa akong sumunod sa inyo, handa-handa akong tumalima sa inyo. Yun po ay in-honor po ng Panginoon. Yan po ang naging hudyat na kung saan po nagkaroon po ako ng kakaibang kapayapaan sa aking puso at nagkaroon po unti-unti ng pagbabago ng aking buhay. Kaya yun po yung paanyaya ng Panginoon. Sabi niya po, He who comes to me will not hunger. Hindi po tayo magkakaroon po ng kagutuman. At maalala po natin dito po sa aklat po ng John, sa unang mga kabanata, sa kabanata 4 ay dito po makikita po natin na nagkaroon po ng pagtatagpo ang Panginoon at ang isang Samaritan woman. At alam naman po natin kung ating pong titingnan, ang mga Samaritan daw nung araw ay sila po yung maituturing po ng mga outcast. Sila po maituturing po ng mga bahagi po ng lipunan na hindi po kabilang po sa tinawag ng Panginoon, ng mga Israelita na mga Hudyo. Pero po ang Panginoon po ang siyang lumapit sa kanya. Kaya nga po dito po nagkaroon po ng pagkakataon na napag-usapan po na ang Panginoon ang siyang mayroon pong dala-dalang tubig na hindi po magkakaroon po ng kauhawan ng sino mang tumikim po ng tubig na ito. Ang sabi po dito sa sumunod ng talata na ating binasa kanina, sabi po, He who believes in me will never thirst.
No, hindi ito na po yung panahon na kung saan ay tayo po ay nagkaroon na po ng kwento sa ating Panginoon at ang naisin ng ating Panginoon na pagpatuloy po yung ating buhay pananampalataya na kung saan po ay lagi po nating nanamnamin yung kanyang salita, na kung saan po ay nanamnamin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Ito po ay isang lakbayin, ito po ay isang tunguhin. Kaya nga po ang naisin ng Panginoon, hindi lamang po tayo manahan sa Kanya, hindi lamang tayo lumapit sa Kanya, hindi lamang po natin bubuksan yung ating puso upang magkaroon po tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. Subalit ang naisin po ng Panginoon, patuloy po yung ating buhay na kung saan ay magkakaroon po tayo ng pananatili, magkaroon po tayo ng pagpapatuloy ng ating pong panawagan sa buhay na ito upang tayo po ay mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at ang buhay na ito ay kanyang kasangkapanin upang mas marami pa tayo maiakay sa kanyang kaharian. Marami pa tayo mabigyan po ng kapahayagan ng kanyang kaligtasan at magkaroon ng pagkakataon na matanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya makailan lamang po ito po ay naging patutuo po sa akin na kung saan ay tila po habang sabi nga habang tayo po ay nagmamature, no, nung una tayo ay may tuturi ng mga baby Christians, pero habang tumatagal po ay hindi na po maging content ang Panginoon na pagbibigay lamang po sa atin ng gatas upang tayo po ay mabuhay, tayo po ay lumaki. Unti-unti po binibigyan na po tayo ng Panginoon ng mga iba't ibang mga pagsubok na kung saan ay ito'y maging daan upang tayo lumalim sa Kanya, tayo mag-mature sa ating lakarin, sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po, naalala ko po nung kamakailan nagkaroon po ako ng imbitasyon sa malayong lugar. Ito po ay nagganap na Jensen kung saan po ay ako'y pinanyayahan ng ibang mga kapatiran ng iba pong mga estudyante po na naging matagumpay sa kanilang pagkuha po ng DOH Massage Licensure Examinations. Inanyayahan po nila ako, sabi nila, Sir Benji, dalawin mo naman kami. Puntaan mo naman kami sa aming lugar. At ito po ay ang distansya po mula sa Jensa patungo po ng Coronadal ay aabutin po ng mga 60 kilometers. No? Kung ibig sabihin nung balikan ko, mga 120 kilometers. Nagkaroon pa ako ng kondisyon sa kanila po. Sabi ko po sa kanila, sige, pupunta ako sa inyo, sasadyain ko kayo, pupuntahan ko kayo, dadalawin ko kayo. Ngunit sa isang kondisyon. Ang tanong po nila, sir, ano po yung kondisyon na yon? Sabi ko, sige, pupunta ako roon, magkakaroon tayo ng pagdiriwang, magkakaroon tayo ng pagtitiipon, subalit, bigyan niyo ako ng panahon upang maibahagi ko ang magandang balita. Give me a time to share the good news. Sabi ko po sa kanila. At nung pumayag po sila, yun na po, nag-set na po kami ng schedule na po yung ako pupunta po sa kanilang lugar. Ang naging hamon po ay, nung panahon po na yun, tila medyo mayroon po akong kakapusan sa aking pong pinansyal. Kaya sabi ko, Panginoon, ibig sabihin po nito, kakailangan ko po ng ganito pong halaga para po mayroon po akong pang gasolina, mayroon po akong pang fuel sa aking pong paglalakbay, papunta po sa lugar na at pauwi ng Jensan. Kaya araw-araw po, pinagpipray ko po yon. Panginoon, kayo po mag-provide. Panginoon, kayo po mag-provide. Yun po yung aking iyak na aking puso. At hanggang dumating po yung araw na kung saan ay palis na po kami, no po, at wala pa pong dumarating. Wala pa pong blessing na dumadating. Wala pa pong katugunan ng ating Panginoon. Patuloy po ako nanalangin. Hanggat sa huling sandali, sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala. Sapagkat alam ko po, ito po ay yung naisin, ito po ay yung luubin. Kayo po ang magpo-provide na aking maging pangangailangan. Yun po yung aking po naging paniniwala, yun po yung aking naging pananampalataya. Hanggang sa habang ako'y nananalangin, sabi ko, Lord, palapit ng oras, nasaan po ang GCash? Nasaan po yung blessing? Wala pong pagkilos. Hanggang sa akin pong pagpapanalangin, sa akin pong pakikinig sa Diyos, nagkaroon po ako tila ng narinig na salita. Sabi ng Panginoon, let's go. Yun po yung tinig. Ang linaw po ng tinig na narinig ko po. Let's go. Sabi ko, Panginoon, paano ako magle-let's go? Wala akong pang-fuel. Wala akong pang-gasolina. Subalit ang linaw po ng kanyang salita. Kaya po ang ginawa ko po ay, ako po ay nagbihis, ako po ay nag-ayos na po ng aking sasakyan at dala-dala ko po yung aking pamangkin at sabi ko, tara na, biyahin na tayo ng patungong Marbel. Doon pa lamang po nakita ko na po yung isang kakaibang pagkilos ng ating Panginoon. Alam po kung ano po nangyari. Sapagkat nung kami palabas na po nung garahe, kami po'y palabas na po ng bahay po namin, napansin ko po, bigla pong bumuka yung gate. Bigla pong bumuka yung gate ng bahay na wala namang katao-tao. Sinabi ko sa aking pamangkin, sabi ko,
Miles, nakita mo ba yung pagkilos ng gate? Sabi niya, oo nga uncle gumalaw yung gate mag-isa. Sabi ko, ano kaya nangyayari? So yun po yung akin naging pong napansin po ng pagkakataon na yun. Kaya dumiretso na po ako ng aking pagbabiyahe po at alam niyo po talagang taimtim po yung aking panalangin. Hindi ko po binanggit po sa aking pamangkin na yun po yung aking problema. Sabi ko lang siguro baka sa unahan talagang magkaroon po ng pagkilos ng Panginoon. Siya na pong bahala. Pero yung po, naging taimtim po yung aking panalangin sa aking puso. Habang nagmamaneho po ako, yun po, Lord, ikaw na pong bahala. Lord, ikaw na pong bahala. Nandun na po kami sa National Highway. Lord, kayo na pong bahala. Panginoon, dire-diretso po hanggang sa, alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, tumatakbo ang sasakyan. Naka-empty na po yung dashboard po. Naka-orange signal po yung dashboard. At ibig sabihin po nun, talagang na po, wala na po akong fuel. Takbo pa rin akong takbo pa rin ang takbo. Kahit sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala. Alam niyo po, mga kaibigan at kapatid, tumakbo po ako, nakarating na po ako ng Pulumulok, nakarating na po ako ng Tupi, at maya-maya po nandun na po ako sa Coronadal. Lo and behold, nakarating po ako doon sa lugar po ng pagtitipon na kung saan po ay nakapagbahagi po ako ng salita ng Panginoon. Tuwang-tuwa po ako. Pero at the back of my mind, Panginoon, maraming salamat. Pero Panginoon, pauwi na po kami. Kayo na po ang bahala sa amin po maging sitwasyon na ito. Kaya yun po, pagkatapos po ng pagtitipon na yun, ay bumalik na po kami ng Jensan. Ganun pa rin po ang nangyari. Isipin niyo po, tumakbo po kami mula sa Jensan papunta ng Coronadal, mula Coronadal pabalik po ng Jensan. Ang Panginoon po ang siyang naggabay. Siya po ang kumilos. Nagkaroon po ng isang malaking himala sapagkat ako po ay nakapagbiyahe po sa buong stress na ito na po. Kaya purihin ang ating Panginoon, tunay nga napakabuti po niya. Lalo tigit alam natin ang ating ginagawa ay hindi po para sa ating sarili. Ito po ay para sa ikasusulo ng kanyang kaharian. Kaya kumikilos po ang ating Panginoon. Kaya napakaganda po nung sinabi po dito, He who believes in me will never thirst. Pag tayo po ay naniwala sa Kanya, tayo po ay nanalig sa Kanya, hindi po tayo magkaroon ng kauhawan sapagkat ang ating Panginoon po ang siyang magpupuno ng bawat pangangailangan po natin. Hindi lamang po sa pisikal na larangan, hindi lamang po sa pisikal na katatayuan po natin, subalit lalo tigit sa ating spiritual na lakarin sa ating Panginoon. Kaya nga po dito natin makita, una kanina sinabi po dito, tayo po ay inanyayahan ang ating Panginoon, lumapit po sa Kanya. Pangalawa po, inanyayahan po na tayo ng ating Panginoon na magtiwala po sa Kanya, maniwala po sa Kanya. Kaya po sa lahat po ng mga bagay na ito na pinahayag sa atin ng Panginoon, ano po ang sunod nating maaring gawin? Ating po maaring maging tugon, mga kaibigan at kapatid, ay ibahagi po natin ang magandang balita. This is now the time that we go and share the gospel. Sabi po sa Matthew 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all nations. Ito po yung utos ng ating Panginoon. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ito po yung malinaw po na utos sa atin po ng ating Panginoon. Ibahagi po natin yung kanyang magandang mensahe. Ibahagi po natin ang lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Harinawa ito po ay maging daan upang lalo pong marami po ang makakarinig ng magandang balita at sila din po ay magkaroon po ng pagnanasa na maranasan po ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong paalaala sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, amang banal ang nagbigay po ng panyaya sa amin. Come, lumapit po kami sa inyo upang hindi na po kami makaranas po ng kagutuman. Panginoon, kayo din po nagbigay po ng panyaya sa amin na maniwala po sa inyo upang hindi po kami magkaroon po ng kauhawan. Maraming salamat sapagkat tunay nga po, O Diyos. Ikaw po ang kasapatan ng aming pong buhay. Ikaw po, Panginoon Ama, ang tangi po makapagbibigay po ng kapayapaan, ng kasaganaan, at higit sa lahat, Panginoon, ang katiyakan na, Panginoon, wala na po makapaghihiwalay sa amin mula sa
sa inyo. Maraming salamat, O God. Lord, idinadalangin po namin ang lahat na manood po ng video na ito na hindi pa po nakakilala kay Jesus, hindi pa po nila naisuko ang kanilang buhay upang si Jesus ang siyang maghari sa kanilang puso, maghari po sa kanilang buhay. Maraming salamat, Amang Banal, sapagkat mayroon po kayong mga pagkilos, Panginoon, upang sa gayon magkaroon po ng katuparan ang mga bagay na ito. Maraming salamat po, Panginoon o Diyos, sa patuloy na mga ginagawa niyo sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na you are never done with us yet. Patuloy niyo po kami hinuhubog ayon sa iyong wangis, ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iyong palatuntunan para sa aming po mga buhay. Salamat, Amang Banal. Ang lahat po ng papuri, ang lahat ng pasasalamat ay muli namin ibinabalik sa inyo sa pagtunay nga po ikaw lamang ang karapat-dapat lang lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.